Okay guys, mabuhay! Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, ngayon lang ulit, ang dami ko kasing ginagawa. But anyway, samantalahin na natin ang pagkakataon kasi alam naman natin na Ayuda Week or Ayuda Week nga itong nangyayari ngayon. Of course, after a long time na medyo drought or tagtuyot, eto busog na naman ang lahat, especially the Kim Paulanja sa mga paayuda nila Kim Chiu and Paolo Avellino. That's one thing na sigurado tayo every time na nag-out of the country, out of town, laging may ganap yung dalawa. And nakikita naman natin kung gaano sila kasaya when they're together. At saka talagang makikita mo, no, yung parang may sarili na silang mundo na sila na lang ang pwedeng. Although, of course, may mga moment na sumasama sila sa iba. Pero most of the time talaga, magkasama talaga sila. So, anyways, nakakatuwa kasi ang chikahan talaga sa social media. I'm not sure kung aware ba si Kim Chiu sa pinag-uusapan tungkol sa kanya, di ba? Na sinasabi nga na medyo nag-gain siya ng weight, na umabot na sa point na nagdududa ang iba na baka nga raw preggy. Pero kami nga ni Ray, sinasabi namin, tinatackle namin sa aaminin, parang sa personality ni Kim Chiu, parang malabo yung ganon. Yung agad-agad siyang magpapabuntis. 100% sure na alam niya kung ano yung muna yung mga dapat unahin. Of course, alam niya naman ang pattern, 'di ba? Na syempre ang magpakasal, mag-asawa at magbuntis. Yun ang for sure. 100%. Siguro hindi naman magpapaabot si Kim Chiu sa age na ganito para sa ganon, 'di ba? Like for example, alam naman natin na nagka-jowa na si Kim Chiu dati. Nakailang jowa na ba siya? At lahat naman yun ay mga gwapo. Pero syempre, hindi siya umabot sa ganung point. Yung iniisip ng mga fans ngayon na preggy siya. Although ito sabi ko nga, 'di ba? Ito yung moment. Ito yata yung chika na pag may usapang buntis, parang daming natutuwa. Kasi noon, 'di ba, pag may chismis na buntis, talagang grabe ang bulungan, grabe ang husga, grabe ang ganito. Pero si Kim Chiu ngayon, I'm not sure nga kung aware, 'di ba? Pero pag siya talagang makikita mo na parang lahat ay mas marami naman, hindi naman lahat, pero marami ang nagpo-post na sana nga raw ay ganito, sana ay ganyan si Kim. So, well anyways, so mukhang at this point, base sa mga videos and photos na nilalabas, parang hindi naman. Sabi nga, the word nila ay chichirya. Chichirya nga daw yun. Kaya medyo nagkaroon siya kasi, totoo naman, medyo nagkaroon siya ng laman. Kasi, di ba, ako nakikita ko naman si Kim Chiu in person. Ang tingin ko, mas nag-gain talaga siya ng weight ngayon. Number one, siguro, medyo tapos na rin kasi lahat ng mga ano niya eh. Ng mga obligasyon niya, tapos na ang taping ng ganito. Kumbaga, medyo nakapagpahinga sa marami ba. Kasi syempre, there was a time, sabay-sabay yan eh, di ba? Nagtitaping, may shooting, may showtime, may ganon. So ngayon, medyo rest. Meron siyang business ang focus niya. Tapos, at kung ano man, siguro yung yan, showtime lang sa mga ganyang show. Of course, yung business nga. Pero walang ganap na yung talagang almost 24/7. Alam naman natin si Kim, dumadaan siya sa mga ganong ere, di ba? Sa ganong panahon na parang almost 24/7 working. Makikita mo sa face niya, although kahit very pretty pa rin, medyo nakahagard din talaga because of walang tulog, di ba? So, ayun. Pero syempre, bukod sa mga ayuda na nakikita natin ngayon, at yan, ito yung mga pinopost na lang ni Kim Chiu yung kinukuha ko. Meron din mo sa mga ibang fans ginagamit ko. But of course, parang ano naman yun lahat. Yung iba sa TFC. So, bukod sa mga ayuda, one thing na gusto ko talaga ay yung ayuda ng mga Kim Pao Lanja na naka-experience na naman ng eksena kay Kim Chiu or kay Kim Chiu and Paolo Avellino. Like for example, mababasa mo sa X, no, yung talagang very memorable sa kanila, especially itong mga taga-Australia na nagkaroon sila ng opportunity, nagkaroon sila ng chance na makasama, na makalapit kay Kim Chiu and Paolo Avellino, na makashake hands sila, mahawakan, yung mga ganong reason, at yung moment na tinatanggap, for example, yung mga gifts, small gifts na tinatawag nila sa mga sa dalawa. Medyo nagtataka lang ako kasi di ba like sa Canada and US, talagang nakikita natin kung gaano karaming regalo yung natatanggap eh. Because maraming nagpo-post talaga. Kasi ngayon, ang dami-daming artista. But of course, hindi ko lang alam kung bakit. Mas maraming lumalabas na
na stories about Kim Chu and Paolo. Siguro nga totoo nga yung sinasabi nila na mga cellphone ngayon meron talagang hindi camera eh. Kumbaga, may call, meron ng tenga, may audio na naririnig talaga nila kung, for example, pinag-uusapan natin, nag-uusap tayo dalawa, nababanggit ko na nagbabanggit, Kim Chu and Paolo Avellino. The moment na sinasabi mo yun, parang nare-receive ng Facebook or ng Meta yun, tapos lumalabas na yon yung mga engaged, lumalabas na agad yung mga about Kim Chu, about Paolo Avellino. So, ganun siguro ang nangyayari. Kaya, madalang ako makakita ng mga post ng ibang artista. Siguro kung meron man, about Don Bell, yung mga ganyan pa konti-konti. Pero most of that, talaga, videos and photos about Kim Chu and Paolo Avellino. But anyways, no reklamo because very happy nga. So, yung mga ganong tipo ha. So, yun nga yung isa na very happy siya. Naging markado for the longest time na nasa siya, nagmarka sa kanya yon, nakapag-shake hands siya with Paolo, nakausap niya si Kim, yung mga ganun. At naiabot niya yung regalo niya. So, isa lang yon. And then, there was this yung mga post dun sa X na talagang very touching. Yung kumbaga, sa rehearsals, of course, meron naman talaga tayong tinatawag na mga VIP or mga super VIP na pwedeng manood sa rehearsals, yung ganyan. So, part yun ng kanilang binibiling ticket. So, yun na, ang tiyaga niya, kasi talagang marami sila, ilan sila pala, nagbinitbit nila yung mga bag ng House of Little Bunny sa rehearsal na yon. At talagang naglakas loob lang silang tawagin si Kim Chu para sabihin, pinakita yung gala nila. At very lucky nga na talagang tinawag sila ni Kim, pinababa sila at the same time. At yun na, napirmahan lahat ng dala niya. Lahat anyways, iba't ibang klase yon ng House of Little Bunny, di ba? So, sobrang lucky niya na na-experience niya yon. Kasi yung mga Pilipino nga, dito sa, di ba, sa Pilipinas, sometimes, nagtitake talaga ng chance yung mga Pinoy, Kim Paulancia, na magpunta dyan sa Timog para bumili ng bags, House of Little Bunny. And at the same time, gusto nilang sana maabutan nila si Kim para pagbili nila makapagpapirma. Like kami, 'di ba, yung kasama namin si Madam C ng Cebu. So sinama namin siya bumili and then bumili nga siya. So at the time wala si Kim Chu. So anyways, siguro naman kung nando si Kim Chu baka mas mahaba pang naging tsikan doon. Baka nga nakapag pa kami. Anyways, iniwan namin yung mga bag para mapirmahan niya. And true enough, yun nga. The same makikita mo na walang pagkakaiba yung signature niya sa mga bag na binili namin or binili ni Mrs. C para sa amin at saka yung mga bag ang pirma niya doon sa Australia. That's very malaking bagay yon for a fan, sa mga fans na maranasan yung ganon. Sometimes kasi ang mga sikat na artista, hindi na nila yun masyadong minamind because that's very normal na tawagin sila, very normal na pumirma na sila, very normal na makabenta sila ng gamit or ng mga pinagbibili nila. Normal kumbaga, alam na nila yung mga bagay-bagay na it's nothing new. So, pwede nilang ipagsawalang bahala. But in the case of Kim Chu, talagang alam niya, she knows how to value the effort talaga, yung spend ng money, yung pagmamahal ng Kim Paulancia sa kanya. So, mga moment na ganon, 'di ba? Hindi rin niya pinapalampas, hindi niya tinatanggihan. So, yun nga, 'di ba? Alam niya na malaking bagay, ang signature lang niya, autograph lang niya dun sa bag na siya rin naman ang may-ari, 'di ba? Sa kanya rin naman binili. So, malaking bagay sa kanya malaking bagay yun sa fans. Sabi ko nga, parang yung mga simpleng ganon, grabe ang impact sa mga fans. Parang buong buhay nila na paligaya na sila because of that. But anyways, ayun na, in this video, nakikita naman talaga natin, medyo nagkakaroon na ng laman si Kim Chu, which is, mukha naman talagang darating din ng point na magkakalaman si Kim. Kasi nakita naman natin din yung mga sisters niya, di ba? Kahit na ang papaya talaga nila noon, pero nagkakalaman sila, lalo pag nagkakaanak na. So, ayun na. Pero sa case ni Kim, sa ngayon, gusto ko nga sana before pa na magkaroon siya talaga ng konting laman kasi in person talaga parang nakikita mo sobrang payat ni Kim Chu pero kaya lang ganun talaga sa screen yung plus 10 pounds pag depende sa color na suot mo. So
sa case ni Kim, meron siyang mini-maintain na gano'n. At yun talaga ang bagay sa kanya, yung form na body na yun. Eh. So anyways, ayun na. I'm sure ang happy-happy, hindi lang yung Kim Pao sa Australia ang masayang-masaya ngayon, kundi Kim Pao sa buong Pilipinas, of course. Dahil nga, nakatutok din naman talaga sila sa mga ganap sa Kim Pao, sa Kim Pao, yun nga, hindi, syempre of course mga taga US, taga kung saan saang bansa, tutok na tutok. Pero sabi nga nila, ito daw ang isa sa pinakamagandang selfie na nakita nila